Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Litri kapatid, sagot kita. Mga masama, lagot ka na. Ang babangga, magigiba. Aaksyon na agad sila. Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, walang kinikiling ang batas trapiko ang isang bus company sa EDSA. At ang ipinagmamalaki ay protektado ito ng bossing ng MMDA. Kung hindi sila kayang i-checkpoint ng pamunuan ng MMDA, kami ang aambush. Inireklamong bodyguards ni Mayor Jonjon Villanueva sa Bukawi, Bulacan. Patuloy sa panggugulo daw sa lugar. Pero ang amo raw nila, ano ba naman yan? Konsidero ba o hindi? Malalaman natin mamaya. Ang mga pasaway na bodyguards, hindi ko konsintahin ng resback. Sa mga may-ari at customer ng internet shop, may dapat kayong pakiramdaman. Ang modus ng e-shop gang ay delikado kapag hindi kayo alerto. Alamin ang estilo para hindi kayo mabiktima. Magandang hapon mga kapatid. Tumaas man o bumaba ang presyo ng gas at krudo, hindi mapipigil ang pagtaas ng aming presyon hanggat may mga dapat ibagsak na mga abusado. Kakargahan na namin ng gasolina ng inyong mga sumbong at gagatungan namin ng krudo ang inireklamo para masunog ang mga loko. Kaya mga tol, huwag nang ma-high blood, simulan nyo ng panonood at kami nang bahala sa bakbaka na! Mga tiwali at pabaya, walang kawala, pananagutin, ambush. Isang bus company ang naghahari-harian ngayon sa kalsada at may sariling batas trapiko. Ang mga bus daw kasi nila kahit walang mga papeles, tuloy pa rin ang biyahe at walang kinatatakutan. Narito po ang aming ambush. Araw-araw nakakalat sa lansangan ng mga bus ng Green Star Bus Express Incorporated. Walang takot, mga kolorom naman daw. Yung pagpalit ng plaka ng kanilang mga units, na iisa ang body nila pero dalawang plaka ang ginamit. Ang mas matindi rito, hindi pinapansin ng mga otoridad kahit pang probinsya ang operasyon ng ilan nilang bus. At sige lang sa pagpasada sa Maynila. Sabi ng mga nanguhuli sa amin na MMDA, utos daw ni Congressman Mercado. Sa aming surveillance, huling-huli nga ang mga bus ng Green Star na maraming paglabag. Tila revolving ang kanilang mga plaka sa lahat ng bus unit nila. Huli rin sa aming kamera ang pag-amin ng isang MMDA enforcer na hindi nila pwedeng galawin ng mga bus. Basta binili nila sa akin ng EPE, gaganda ka nila. Ibinunyag naman ang source ng T3 na kaya malakas sa mga otoridad ang bus company. Pag-aari raw ito ni Congressman Homer Mercado na one utak party list. Mismong LTFRB na dismaya sa nalaman nila. Dagdag pa niya, pambulag raw ang ganitong palitan ng plaka sa mga pasahero dahil sakaling may maaksidente, hindi alam ang tunay na hahabulin. Kaya naman, hatol ng LTFRB. Well, yung kumpanya na tigas ang ulo, nagbabiolate sila sa terms and conditions ng prangkisa, sinususpindi po namin yan. Pwede nga namin i-cancel ang kanilang prangkisa. Para sagutin ang problema niya, nasa linya ng aming telepono si Congressman Homer Mercado ng One Utak Party List at sinasabing may-ari ng Green Star Bus Company. Magandang gabi po, Congressman. Magandang gabi po sa inyo. Sir, I'm sure hindi ho kayo nakikialam sa day-to-day operation ng inyong mga bus, pero alam niyo ba at sasabihin na namin sa inyo na may mga bus ho kayo dyan na kambal ang plaka, Congressman? Kasi, bawal na bawal sa amin yan. Kung meron ng ebidensya ng ganyan, pinagbabawal talaga namin yan. May video ho kami, sir. Pwede ho namin ibigay sa inyo. Ano hong plano ninyong gawin ngayon dito? Ay, sir, yung operation manager ng kumpanya na yan, dapat mapasama natin, tatanggalin namin yan. Hindi pwede yan, bawal na bawal sa amin yan. Kasi ho, pag nakadisgrasya, kung hindi naman niya ho plaka yun, paano naman ho yun, di ho ba? Oo. Tama sir, tama po yun. Tsaka hindi palis po ng kumpanya yung ganyan magkakambag na actually, hindi ko talaga dapat gawin yan, maski anong basta bus company. Labag na labag po sa patakaran niya. Alright,
Baka may pahabol ka pa, Tolben. Inamin na ni Mayor, yung Congressman. Ay, Congressman. Anyway, Congressman Mercado, sige po, asahan ho namin yung inyong agarang aksyon, sir. Sige po. At kung kailangan po magpapunta akong tao dyan para malaman po namin yung plate number at saka yung bus number. Para ma-verify po namin kung paano nangyari dyan at magkaroon ng kambal na plaka po yan. Alright, maraming salamat po, Congressman Homer Mercado, sir. Alam mo kasi dito, Tol, kapag yung halimbawa tinawagan natin para pagreparan ng reklamo at nang abuso yung kanilang mga tauhan, inamin at paimbestiga. Hindi ba inamin? Parang inako na gagawa silang pag-imbestigasyon, tama na sa atin yun. Okay na yun. Yung nagdi-deny pat, meron naman tayong mga ebidensya, yun yung masarap bakbakan. Pero Diba? itong Gusto natin yun para matibay sa bakbakan. Pero si Congressman, ay, okay na. Okay. Pero ito yung tatanungin ko lang kasi mga tol, itong MMDA ayaw hulihin daw pag nakita ang Green Star. Aba, ito may Okay, kaya problema. nga, dapat natin malaman dito kay Attorney Emerson Carlos, Assistant General Manager for Operations ng MMDA. Attorney, magandang gabi po, sir. Sir? Hindi ko sa inyo lahat. Ay, magandang gabi po. Sir, kasi po, may mga bus daw po tayo na natatakot po yata hulihin ng inyong mga tauhan dahil ito ay pag-aari po yata ng isang mambabatas natin kahit na po kambal yung plaka nila, sir. Ano Ay, ba? Wala ko kaming pinipili sa mga hinuhuli naming bus. Lalo na yung mga kambal plaka. Hindi ho namin tinitingnan kung sino hong may-ari nito o kung anong kumpanyang kinabibilangan ng mga bus na ito. Okay. Ay, sabihan na lang ko yung mga tao siguro niyo, sir, kasi medyo iniiwasan nila itong Green Star bus, sir, dahil pag-aari umano ito ng isang mambabatas, may mga nahulihan nung kami mga kambal plaka na tumatakbo itong kumpanya ng bus, sir. Baka pwede Green Star bus po. Opo. Sige po, papabantay po namin tong Green Star bus at hanapin ho namin yung mga kambal plaka na mga dumadaan talantangan natin. Maraming salamat po, Attorney Emerson Carlos, Assistant General Manager for Operations ng MMDA. Magandang gabi po sa inyo. Mga babae at batang inaapi, may resback na kay Tol Raffy. bodyguards raw ni Mayor John Villanueva, ginagawang bisyo ang manakit, manotok, mamaril, magwala sa Bukawi, Bulacan. Pero yung kanilang amo, malalaman natin kung konsintin ba o hindi. Mamaya, ang pangit ng bisyo ng mga bodyguards na ito. Titingnan natin kung ubra kayo sa resback namin. Mga bodyguard na abusado, sagad ang pagiging barumbado. Itong reklamo ni Rodolfo Gullas at Robert Tantay laban sa bodyguards ni Mayor Eduardo John Villanueva ng Bukawi, Bulacan. Ang inireklamong bodyguards ay sina Edwin Gonzales, Ronald Parulan at Ariel Parulan. Nitong November 27, nag-aabang ng pasahero tricycle driver na si Rodolfo. Dumating ang lasing na sina Ronald, Ariel at Edwin sakay ng isang motor. Nang mapatingin si Rodolfo sa tatlo, bigla na lang siyang tinutukan ng baril at pinagsusuntok. Sabi pa nga, anong sumuntok sa akin? Ano ba, poporma ka pa? Nakatala ang mga pinsan